Ayan, good morning guys. Kagising ko lang. Super stress. Wala akong tulog-tulog. Simula nung kahapon ba? Nung isang araw. Nung isang gabi. Ganito kasi yan. Grabe. Guys, ito ha. Ikukwento ko lang yung nangyari. Nakulong ako. Yes, totoo nakulong ako. Bakit? May warrant na naman ako. Totoo. Warrant, hindi man lang ako nakatanggap ng subpoena na may warrant na agad. Agad-agad, katulad din nung dati na nangyari. Alam mo kung anong reklamo, anong complainant ko? Isang ahensya ng gobyerno, hindi daw compliance. Warrant agad. Ako naman, hindi ako mahirap kausap, di ba? Tungkol ito sa negosyo. Parisan, ano bang negosyo ko? Paris, di ba? So, nakalungkot lang, no? Ganyan ang nangyari. Pwede namang ayusin kung may pagkakamali ako. Pero bakit warrant agad? At saka hindi naman ako big time na negosyante. Halos tama-tama nga lang pangkain ang kinikita ko. Minsan abono pa. Grabing stress. Hinuli na naman ako ng alas 6 ng gabi. Tapos magdamag, maghapon ako nakakulong. Nag-bill ako. At ito pa, ang laki ng bill. Nasa 60,000 yung bill na pinangpiyansa ko. Diba? Grabe. Ang hirap maging Pilipino, sa totoo lang. Lumalabang ka naman ng patas. Hindi ka naman namimerwisyo. Dumidiskarte ka sa sarili mo para mabuhay ka. Pero bakit? Bakit ganun? Grabe. Hindi ko lang siguro pwede ikwento ang buong detalye, no? Kasi nasa ano na ito. Nasa korte na. May hearing pa ako. So, basta yun. Yun ang dahilan. Pwede naman ayusin kasi ang nakalagay hindi daw nag-comply. Kung ano man yung dapat ayusin, pwede naman. Diba? Tulungan nyo ako kasi hindi ko alam kung paano gawin yan. Ayusin natin. Halimbawa, kung mayroon mang pagkakamali, hindi para diretso sa kulungan nang wala man ako subpoena na natanggap. Diba? Diyos ko, napaka-stress. Diyos ko, mabuti na talaga. Ay, nako, nakalabas na naman ako. Buti na dyan si God kahit papaano hindi niya ako pinapabayaan. Grabing pagsubok ito. As in, nakulong ako ng 24 hours kasi kung